law. We're also required to prevent people from repeatedly violating other people's copyright on YouTube. So you'll also receive a copyright strike. Nauuso talaga ngayon, no? Na parang craze dito ngayon sa SOCMED, sa YouTube, yung strike, no? Mainit na pinag-uusapan ngayon yung mga strike, no? Sa Kalingap, sinimulan ni Sir July Paunil, no? Ini-strike niya si Kapeso dahil nga challenge si July Paunil. At medyo nainis si Sir July, kaya pinatulan yung hamon ni Kapeso. And the result, na-strike nga si Kapeso. Then after that, si Tech June, nag-warning muna. Nag-warning naman muna si Tech June. Nag-warning siya na, oy, kayong mga gumamit ng video namin, please, remove it bago mag-expired ang 7 days. If not, mas malala yung gagawin. So, strike. So, dito po sa content ko na to, ipapasadahan po natin yan. Muli nating papasadahan kung ano ba ang strike, ano ba ang purpose, bakit nag-strike, no? And gagamitan po natin ng video mismo ni YouTube, no? Isa creator studio, no? Yung mga kasi ang YouTube ay mayroon talagang mga video na ginagawa explaining this kind of things, itong mga rules and guidelines nila. Kaya po malaking tulong, lalo na sa aming mga vloggers, to understand the basic of YouTube guidelines. Kasi ano yun, guidelines and policy, kasi ano yan guide namin yan para maging healthy at nasa tama yung aming mga content. Okay? That's another reason kung bakit ako ganito sa channel ko, because I'm obligated and part of my moral obligation sa aking mga audience to be fair and to focus doon sa issue na aking tinatalakay, kasi mayroong batas si YouTube, katulad ng mga kumpanya, may rules and regulations tayong sinusunod, and YouTube is a company, no? At kaming mga vloggers ay mga empleyado. So bilang mga empleyado ni YouTube, kailangan namin sumunod sa mga batas, o pag hindi, may disciplinary action. And disciplinary actions involve striking, copywriting yung mga vloggers. And siyempre pag may nag-complain, ganun din yun, no? Same thing din sa mga nagtatrabaho yan, sa mga nasa pabrika. Kapag may complain ang isang trabahador sa kanyang supervisor or sa kanyang superior, makikinig dapat ang management. So same thing kay YouTube. So treat as a employer ni YouTube, no? Yun po yung nangyayari dito. And as a employer o trabahador ni YouTube, kami po ay may mga batas na sinusunod. At yun nga po ay ito, pagbibigay ng strike sa mga gumagamit sa mga videos namin. And yun po yung lalamanin ng content ko na to. Medyo kasi gusto ko yung mga part of, no, ito yung mga gusto kong topic. That's why I would like to share it with you, and para pati na rin po kayo maging aware, no, kung bakit ginagawa ng isang vlogger yan, bakit nagagawa ng mga vlogger, bakit kailangan gawin yan, no, ng vloggers or ni YouTube. May mga magsasabi na hindi fair, karuwagan, no? Hindi ka marunong rumibat, kaya nauuwi ka sa pag-strike sa iyong kapwa vlogger. Okay? Para sa akin, depende, no? Depende kung paano mo titingnan yung sitwasyon. Ilagay natin doon sa sitwasyon ni July Paunil, no? Siya ay hinamon, so challenge niya yung hamon. That's why nagbigay siya ng strike. Kay Tech June dito sa TechRam community, because they are using, no, the content in a wrong way. Nagmi-mislead ka using the content of others like TechRam, tapos binibigyan mo ng ibang pakahulugan, binabago mo. Oo, ay ang problema, hindi ka nga nagre-reaction eh.
no? Ginagawa mo, editing, cut the clip, pagsasama-samahin mo, palalabasin mong iba yung kwento. Pero, gamit ang mga video ni Tekram to mislead yung mga viewers. So, yun po ay worst case na gawin ng ibang vloggers sa content ng ibang tao. So, lalo na po yung ganong kaso, no? Na ganun ang ginagawa mo. Gumagamit ka ng video ng isang tao para siraan din siya, palabasin din siyang masama. So, that's the main reason ni TechJune or ng Tekram na magbigay sila ng strike. Kasi nga, you're using the video in a wrong way. Now, doon naman sa mga nag-reactions, no? Gumawa ng reaction sa isang video or sa isang content ng isang vlogger, pero mas marami pa yung sinabi nung nireactionan mong video kesa sa iyong paliwanag. Of course, di ba? Nasaan yung added value mo doon? As defined by YouTube, para maging sayo ang isang content na nireactionan mo, kukuha ka lang ng portion of it, limited portion, yung highlight, yung pinakamahalaga lang ang kukunin mo at doon tatakbo yung kwento mo, no, sa pagpapaliwanag nun. Okay? Yun yung bibigyan mo ng reaction. Yun yung bibigyan mo ng iyong sustansya, no? Doon ka gagawa ng bago mong content na may added values, educated values, na share mo sa audience mo, no? Pero kung ang ginawa mo lang is, kung yan ay 20 minutes video na nireactionan mo, pero halos tinapos mo yung buong yun at inuulit mo lang yung sinasabi nung video nireactionan mo without adding values na galing sa'yo, pwede talaga pong may strike. Kasi nasaan yung sa'yo? Paano mo binago yun? Pinakita mo lang yung itsura mo. Nagpakita ka lang. Pero nasaan yung reaction mo? Yung opinion mo? Nasaan yun? Yun po, no? Kaya maraming na-strike or nabigyan ng notice si TechJune because of this. At hindi lang po limited yan sa video. Even your thumbnail, your descriptions, the use of pictures, no? If too abusive, if too aggressive, no? Ano talagang minamalain mo na, binabastos mo na, binababoy mo na yung taong nire-reactionan mo, pwede ka rin po nilang may strike dyan. Pero yung direct message or notification coming from YouTube, yun po, no, yung ginasabing reuse or paggamit ng content, no? Kaya naaalarma yung meka niya. And actually, there are percentage kung paano ika-categorize ni YouTube ang iyong nakuhang clip doon sa may-ari ng original video. Okay? So, ganun lang po yun, no? Hindi po porke nag-reaction ka, nakita yung mukha mo, dinaldal ka, pero kung katulad nga sinasabi ko, 10 minutes video or 20 minutes video, no? Umabot lang ng 30 minutes. Mas marami pa yung sinabi nung nireactionan mo kaysa sa sinabi mo. So, nasaan yung added value mo doon? As per this explanation, no? Defined by YouTube, no? Limited portion of the video is allowed para ma-reactionan. So, which means yung highlight, yung pinakamahalaga para sa'yo, yun ang kinuha mo. So, portion lang yun. Maaring 1 minute, less than 1 minute. No? Then, doon na iinog yung iyong sasabihin. Doon ka na papasok. Doon mo na i-input yung sarili mong pagkakaunawa at yung analyzations mo sa pangyayari. Mapa yan ay movie, documentary, or debate. No, kukuha ka lang po dyan ng portion yan. At kahit na ano pong
reaction video, mapapagkain man yan, mapa-aksidente man yan, portion of it lang, yung pinaka-highlight, hindi po yung buong video, tapos sasabihin mo, nag-reaction ka lang. So, depende pa rin po yan kung paano mo ni-reactionan. And katulad ng sinasabi ko, limited. Limited. Doon po. Yung limited po na yon, yun po yung magbibigay din kung ano lang po yung kailangan mong i-include sa iyong reaction video. Okay? So, ang dami ko nang nasabi. So, ito po yung about sa strike at bakit ginagawa yan ng isang may-ari, no? Ng isang content. Gagamitin po natin yung video mismo na galing kay YouTube. Okay, so ito, copyright takedown. Yun lang yung tatalakayin natin, copyright takedown. Yung content ID, iba pong usapin yan. Hindi po ako eksperto dito, no? Ito po ay base lamang sa aking pagkakaintindi. Okay, at pagkakaunawa. Na aking sinishare sa inyo na pwede nyo pong questionin, pwede nyo rin pong puntahan yung mismong YouTube Help Center. Type nyo lang po, copyright claim, copyright takedown, no? Kasi pare-pareho lang naman yan. Magkakaiba lang ng wordings pero same concept. Okay? So, allow me to play yung part ng copyright takedown and bakit ginagawa to. Okay? So, let's watch and learn. Hi, I'm Josh, here to answer your copyright questions. Today's topic is copyright takedowns and content ID. So, doon lang po tayo sa copyright, ha? Hindi po natin itatackle yung content ID. Kasi iba naman yan. No? Kasi itong copyright is by law. No? Talaga. Ang ID is internal lang yon kay YouTube yon. Kay YouTube rules yon, no? Kasi yung copyright takedown is described by laws talaga to protect someone's property, sabi nga. What's the difference between a copyright takedown notice and a content ID claim? When a copyright owner sends us a valid legal complaint about a piece of uploaded content, this is known as a takedown notice. We work hard to filter out invalid notices, but if we receive a valid one, we'll remove your video in order to comply with copyright law. Okay. We're also required to prevent people from... So yan, sabi ni Sir, no? Yung copyright takedown or copyright notice, no, is pwede nilang sila ang gumawa. Okay? True yun nga, magsasend ng notifications, no, sinasala kasi yan yung purpose ng robot na tinatawag lagi, no, yung algorithm, yung analytic, kasi yan yung mga nagiging basihan ng system ni YouTube. Sinesearch nila yan, no? Buong mundo, lahat ng mga nag-YouTube. So, isipin nyo kung gaano karami yung nag-YouTube sa Pilipinas pa lang. So, lahat po yan ay talagang chine-check ni YouTube. Kaya lang, syempre, sa dami, no, kuminsan, may mga late. Kaya nga, hindi porke nag-upload ka ng reuse content, sabihin na natin, no? Kumuha ka ng video, tapos hindi ka ni-strike ng owner, no? Hindi ka po safe. Hindi pa rin po safe yan. Maaring hindi ka nakita that day na ginawa mo yon, maaring next week, okay? Next month, or next year. O maabot po kung minsan ng taon bago mapansin ni YouTube yung mga content ng ibang uploader or bloggers na nag-reuse. No? Umaabot po yan dahil nga sa dami. Di ba? Pero oras na makita ni YouTube yan, red flag ka na. Red flag ka na. No, kasi after ma-search yan ng system ni YouTube, ng program ni YouTube, i-inform yan yung mga katulad nila, sir. No? Mga staff to monitor yung ginagawa ng vloggers na yan. Or, yun nga, magre-raise ang isang vlogger ng kanyang concern at ipapadala kay YouTube. Complain. Yun. So, sa ginawa, kay example is yung kay July Paunil, meron siyang automatic message coming from YouTube at meron siyang manual. While kay Tech June, it's all the message na na-receive niya about sa mga vloggers na nag-content ng na
reuse or gumamit ng kanilang mga content. No? So, yun po yung dalawang pamamaraan. At bakit ginagawa to ng mga YouTube? We're also required to prevent people from repeatedly violating other people's copyright on YouTube. So you'll also receive a copyright strike. You can resolve a copyright strike by waiting for it to expire after 90 days, contacting the person who took down your video and asking them to retract their complaint, or submitting a counter notification. Okay? So as described, no, sa strike ni YouTube, ayan, wait for it to expire in 90 days. Pagka kami po ay nabigyan ng strike, no, yung strike is good for 90 days para mag-behave ka, no, para wag kang gumawa uli ng same mistake. Pero may penalty pa na 1 week as per YouTube guideline na hindi mo magagamit ang channel mo. Totally, hindi mo siya magagamit. No? Walang live, walang upload, all. No? So, totally, hindi mo magagamit ng 1 linggo for your first strike. Second strike, another 90 days on top of your first 90 days. So, kung may natira pa dun sa unang strike mo, carry over yon sa second strike mo, plus yung 90 days. So, let's say may natira kang 10, plus nag-strike second time, so 100 days. 100 days po yun. And 2 weeks. No? Magiging 2 weeks po ang inyong suspension na wala ka rin uling magagawa sa channel mo. And of course, yung katatlo is takedown, termination of your channel. Okay? So, ito lang yung ibang ways to resolve. Another one is contact yung owner. Pakiusapan mo kung mapapakiusapan mo. No? At mangako ka sa kanya na hindi na maulit. Unless, magbibigay muna siya ng warning. Kasi, I'm not sure, once the strike naibigay na sa'yo, kaya pa bang retrievin yan, no? Kasi may ganitong sinabi si YouTube, so siguro mariresolve yun. Depende kung si may-ari is mag-message or mag-email kay YouTube saying na tanggalin na yung strike doon sa taong gumamit ng video niya, no? Or counter it, di ba? Mag-a-appeal ka, ipapaalam mo kay YouTube na mali yung ginawa nung nag-strike sa'yo because blah 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 blah, explain your side. Ang ganon yung mangyayari dyan, no? If you get 3 copyright strikes, your account is subject to termination. Content ID, on the other hand. Okay, so tulad ng sinabi ko, pag inabot mo yung 3rd strike, you're out of the game. Bye-bye, YouTube. No? Pwede ka naman mag-create ng another YouTube account mo, di ba? Kaya lang, sayang yung in-effort mo doon sa channel mo kung mati-terminate din lang. Kaya, yun, dito sa TechRound community, yung mga nadali like BJ and Daisy, no? So, they are optioning in creating another channel, which is normal na ginagawa ng mga vloggers. And ako po, meron din akong main account. No, itong the community ko is supposed to be a backup channel. Pero nangyari, yung main account ko, yung nagiging backup channel ko kasi hindi ko siya masyadong naasikaso. Okay? So, lahat po ng YouTuber ay mayroong second account. Even sa Facebook, TikTok, everything. No, kasi they are preventing na may mangyari sa account nila. Or kung may mangyari man sa account nila, may another sila. Yun nga lang, syempre, yung effort na yung binigay doon sa channel na yon, sayang. Now, the question is, paano yung revenue? Of course, kung yan ay nanduroon pa lang sa estimated account, sorry na, bye-bye na. Kay YouTube na yon. No? Kasi, terminated yung channel mo eh. Pero yung nanduroon sa AdSense mo, nanduroon na yon. No? Nanduroon na yon. Ang masakit lang doon, kung medyo malaki-laki yung pera mo pa sa estimated account mo at hindi pa na-transfer kay AdSense yon, sayang. Isa sa nakakapanghinayang yun. Diba? So, dito po sa mga nangyayari, no,
rights po yun. Katulad ng sinabi ng YouTube staff na to, na to protect others' content from being used in a wrong way. At kay Tekram, ganun po kasi yung nangyayari. Yun po yung main reason niya. Nagagamit sa hindi maganda yung kanyang content. And doon sa mga nag-reaction, katulad ng nasabi ko kanina, pangit po kasi na buong video, ni-reactionan mo, pero mas marami pa yung sinabi nung video ni-reactionan mo. So, still reuse content. No? Kasi ano yung added value na dinagdag mo? Kung inuulit mo lang yung sinasabi nung nire-reactionan mo. Tinatwist-twist mo lang ibang words, pero yun pa rin. Hindi po yun reaction. No? Reading po yung ginagawa ninyo. Reading, hindi reaction. Kasi pag sinabi mo reaction, it based on your understanding. No? Kung ano yung sinasabi ng nire-reactionan mo. You're giving another example to make it more details, to make it more simple doon sa ibang viewers. No? With your own explanation and analysis. Yun po ang reaction. At hindi nyo po kinukuha yung buong video na i-upload mo sa channel mo para lang maging reaction mo. Hindi po ganun. Hindi ko pa sinasabing tama yung akin. Yun po ay pagkakaunawa ko lamang. Based na rin sa mga sinasabi ng guidelines ni YouTube. No? Hindi po ako eksperto about YouTube guidelines and policies. Mayroon pong mas maraming may alam sa akin about this. So, kaya lang ngayon, like Manong Bluetooth, medyo hindi siya ganun ka-active sa channel niya, but he is one of those no, na nakakaintindi about YouTube guidelines and policies. And even Cypro, no? Maybe some of you know Cypro. Isa rin po siya sa mga may alam about YouTube guidelines and policies. And yung ang approach niya is more on what's really going on, no, sa YouTube. Yung kanyang mga scenario na ginagawa. So these are the two persons na alam ko. No, maybe there are others na may alam, or sa local, no, sa international si Nimins, no, si Nick Nimins parang gano'n, no? Sa isa rin po 'yon sa mga may alam sa YouTube guidelines and policies. Okay, so sa mga nangyayaring ito, strike ng mga vloggers sa kapwa nila vloggers, kadruwagan ba 'yon, no? Natatakot ba sila? For me, depende. No? Giving strike to others, para sa akin, is my last option. Or I will not use it. Okay? Kahit na gamitin nila yung content ko. But, syempre, there's always a limitation in everything. So, syempre, pag alam mo nang nabababoy ka na, binabastos ka na, at nagagamit sa hindi maganda yung iyong content, use that right na binigay sa atin ni YouTube. No, hindi 'yon karuwagan, or hindi 'yung pagpapakita na mahinang nilalang ka na YouTuber, or balat sibuyas ka na YouTuber. No? Hindi po tamang rason 'yon. Okay? Para sa akin, it's my last option. Hindi ko sinasabing hindi ko gagamitin. It's my last option. Depende sa kung paano ginamit yung content ko. Okay? So, yun lang po. Yung gusto kong i-share sa video na to. And matuto po tayo mag-fact check para hindi pa tayo mapagsabihan fake news. And, hanggang dito na lamang. Maraming salamat.